Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Lunes ngayon, ang atin pong pag-aaral ay continuation ng atin pong series on the Ten Commandment. At sa araw pong ito, ang ating pag-aaral ay nasa ikalawang bahagi na po tayo noong bato na pinagsulatan ng 10 utos. This is the second part of the tablet. No? Yung unang part ng tableta na pinagsulatan ng 10 utos ay may kinalaman sa mga bagay tungkol sa Diyos. At ang ikalawang bahagi po ng tableta ay may kinalaman naman sa ating pag-ibig sa ating kapwa. So ang ating topic for today, the fifth commandment. The fifth commandment ay matatagpuan sa Exodus 20 verse 12. Pero bago po natin basahin yon, magbalik-aral lang po tayo saglit sa mga nakalipas nating pag-aaral. Tinalakay po natin ang Exodus 20 verse 3, ang first commandment, you shall have no other gods before me. Exodus 24 to 6, you shall not make for yourself a carved image. Exodus 20 verse 7, you shall not take the name of the Lord your God in vain. And Exodus 28 to 11, in summary, remember the Sabbath day to keep it holy. Sa araw naman pong ito, Exodus 20 verse 12 na po tayo, at ang sinasabi, honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. Mga minamahal na mga kapatid, kagaya ng aking binanggit, this commandment is the first of the second table of the law which governs our relationships with others. The first table of the law refers to our relationship with God. The second is our relationship with other people. At it establishes the principle of honoring the authority, which extends hindi lang po sa ating pamilya, mga magulang, kung hindi it extend to the legitimate authorities ordained by God. Hindi lang po ito sa tatay o sa nanay, but it exceeds and it extends to all God-given authority. Sa Reformed theology, this commandment is not limited to honoring parents. Again, it extends to God-ordained authority sa bahay, sa church, sa gobyerno, at sa workplace. Kaya sa araw na ito, sa ating pag-aaral, we will examine the meaning, the scope, the theological implications, and the practical applications ng fifth commandment from a Reformed perspective. So to start with, samahan po muna ninyo ako, atin pong tingnan kung ano ang scope ng fifth commandment. Unahin nating i-define yung katagang honor. Ano po ba ang ibig sabihin ng word na honor? Sa Hebrew, yung word na honor ang ibig sabihin ay kabed, na ang kahulugan to give weight to or to glorify. It implies respect, obedience, and reverence. Tayo mga Pilipino, alam na alam natin ang kahulugan nito, especially kung tayo mga Tagalog. Yung kahulugan ay to give weight to, o pagbibigay ng bigat, pagbibigay ng halaga doon sa ino-honor. For instance, sa ating mga Tagalog, tinatawag natin ang ating mga magulang, halimbawa, tinawag ka, Ruel, halika rito. Ang sagot natin, bakit po? Bakit ninyo ako tinatawag? So yung word na ninyo, dinobli ko yung tumatawag sa akin. Like for instance, tinatawag ako ng tatay ko, hindi ako sumasagot doon ng ha, kundi ginagamitan po natin ang mga po at opo. And then, pag tinatawag natin sila, no, ginagawa natin silang plural. Like for instance, ano po ang gusto ninyo, itay? Ano po ang gusto ninyo, inay? Yung word na ninyo
ay hindi naman nangangahulugan ng singular. That is a plural Tagalog words, nagsisignify na hindi lang naman iisa kapag ninyo. Ibig sabihin nun ay dalawa o tatlo. Binibigyan po natin ng ganong katawagan ng ating mga magulang o sino mang ating iginagalang dahil binibigyan natin sila ng weight. Binibigyan natin sila ng pagiging dalawa to signify na they are greater than us. Naisip niyo po ba yun, mga kapatid? Kaya po, sa iba na kung tawagin ng kanilang mga magulang ay mo, o di ba, ganun yun no? Kumain ka na ba? O kumain ka, no? In referring to just one person, sa English hindi ito naiintindihan. Sa mga salitang English, hindi ganon ang kanilang pagpapakahulugan, pero sa ating mga Tagalog, binibigyan natin ng extra weight ang ating mga iginagalang, dinodoble natin sila, ginagawa nating plural ang pagtawag sa kanila bilang pagbibigay ng halaga. That is a part of giving glory to the person. We double them, or we multiply them, or we consider them many to add weight to their person. Nakuha niyo po, mga kapatid? Kaya pag yung mga magulang natin, sabihin natin, halina po kayo rito, kayo. Kumain na po ba kayo? Hali po kayo at saluhan ako. So lagi pong plural to add weight to the person. So sa Reformed theology, this honor is not merely external. Pwede naman nating sabihin nga na dagdagan natin siya, gawin nating plural, pero yung paggalang ay hindi lang external, hindi lang sa salita, it must proceeds from a heart inclined toward obedience to the person we give honor to. Amen? So honor includes an attitude of gratitude for God's ordained authority structures. Tandaan po ninyo, yung mga otoridad na yan, kaya ibinigay ng Diyos para sa ating proteksyon. Ibinigay ng Diyos ang mga otoridad ng ating buhay, hindi tayo para parusahan. Ibinigay po yan ng Diyos para sa ating survival at sa ating pagiging sa kabutihan ng bawat isa sa atin. So, ano pa ang kahulugan ng to honor? To honor means more than obedience. It includes reverence, paggalang, showing respect, and gratitude. Kaya yung mga anak na hindi marunong rumispeto, hindi marunong gumalang, hindi marunong magbigay ng pasasalamat, ay nagkakasala sa ikalimang utos. Submission, obeying when young, and care and support, especially as parents age. So those are the meaning of obedience and honor, and that includes not only obedience, but reverence, submission, care, and support. Now, the next question on the fifth commandment is, who must be honored? Sino ba dapat yung sinasabing honor? Kasi ang sabi diyan, honor your father and your mother. Primarily, the commandment applies to honoring one's biological or adoptive parents. Yan po yung unang-unang laman ng ikalimang utos. Paggalang, submission, care and support sa ating mga biological or adoptive parents. Pero huwag niyo kakalimutan, it also extends to other authorities ordained by God, such as church leaders sa simbahan, Hebrews 13:17. Civil rulers sa mga gobyerno, Romans 13:1-7. Employers sa inyong mga trabaho, Ephesians 6:5-8. Spiritual mentors or leaders or elders ng ating mga buhay sa paaralan, teachers and those who instruct in wisdom, Proverbs 1:8-9. Those are considered to be authorities that God gave para sa paghubog ng ating mga buhay. And honoring the parents, the mother and the father extend, or the commandment to honor the father and the mother extend to other authorities ordained by God. Naintindihan po ba natin?
Kaya yung skopo ng mga commandment, pag hindi po natin lubusang na pag-uunawa at hindi malinaw na naituro sa atin, ay papasok ito na napakaliit na bahagi lamang ng kautusan. Lagi ko po sinasabi sa pag-aaral po nitong 10 Commandments, umisip na kayo ng kautusan o ng kasalanan na pwede ninyong magawa. At tanungin ninyo ang sarili ninyo kung ang kasalanan bang ito'y sakop ng 10 utos. And I would like to tell you this, wala kayong maiisip na kasalanan na hindi pasok sa 10 Commandments. Sapat ang 10 utos, nandyan na lahat ng uri ng kasalanan na pwedeng labagin ng tao, nakapaloob sa 10 utos ng Diyos. Itong pong utos na ito ay merong pangako. There is a promise attached. This commandment is uniquely accompanied by a promise of long life in the land. Ito po ang maganda sa utos na ito. May pangako ito na hahaba ang iyong buhay sa lupain. So, this is a good promise. At ibinigay ang pangakong ito bilang proteksyon sa iyo. Proteksyon sa susunod. Proteksyon doon sa mag-o-honor sa kanyang mga magulang. Proteksyon sa magbibigay honor sa mga authorities. Bakit po? Imagine niyo kung masunurin ka sa mga magulang mo, masunurin ka sa batas, masunurin ka sa mga leader ng simbahan, masunurin ka sa civil ruler, sa employer, sa spiritual leader, sa teacher, hahaba buhay mo talaga. Literally, hindi ka mapapaaway, hindi ka magiging rebelde, hindi ka maaakusahan ng kung ano-anong mga hindi mabuting paggawa, kung hindi, hahaba ang buhay mo dahil masunurin ka sa mga otoridad na ito ng iyong buhay. The Apostle Paul reaffirms this commandment in Ephesians chapter 6, 2-3, showing that God blesses obedience to the 5th commandment. While, take note that this does not guarantee earthly longevity, it reflects God's general blessing on societies and individuals who uphold proper authority structures. This promise is both individual and corporate. As a society that upholds respect for authority is more stable and prosperous. Mga kapatid, obserbahan nyo ang mga bansa na merong napakataas na paggalang sa kanilang mga pinuno, na merong paggalang sa mga nangunguna. Like Japan for instance. Nabalitaan nyo na po ba na ang mga Hapon ay nilalapastangan ng kanilang Prime Minister? Yang mga Chinese, nakikita nyo bang kanilang nilalapastangan ang kanilang leader, ang kanilang presidente? Pero tingnan ninyo yung mga bansa like Israel. Narinig nyo po ba nilalapastangan nila ang si Netanyahu ng Israel? Yung mga bansa, take note mga kapatid, na marunong gumalang sa kanilang pinuno, sila yung mauunlad na mga bansa. Ang Singapore, kakapiraso. Sinlaki lang yon ng Maynila. Pero tingnan ninyo kung gaano kayaman ang Singapore. Narinig nyo po ba sila na nilalapastangan ang kanilang Prime Minister? Hindi. But what about the Philippines? Only in the Philippines makikita ninyo na ang effigy ng presidente ng Pilipinas sinusunog sa harapan ng mga bata. Minumura, tinatawag na dugong, tinatawag na Dutertards, tinatawag na bangag. Only in the Philippines kung lapastanganin ang mga namumuno. Magtataka ka pa ba kung anong kalagayan ng bansa kapag ganito ang sitwasyon? Huwag na kayong lumayo. Sa pamilya na walang respeto ang mga anak sa kanyang mga magulang, anong nangyayari sa sambahayan? Alam niyo po, ang pundasyon ng orderly society ay ang marunong
na paggalang ng mga nasasakupan sa kanyang mga pinuno. And so it is sa sambahayan. Kaya napakahalagang utos ng ikalimang utos. This promise is both not only individual but corporate. Bilang society that uphold respect for authority, mas stable ang society na yon at mas pinagpapala kapag marunong silang rumispeto sa kanilang pinuno. Tama po ba mga kapatid? Now, tingnan natin ang theological foundation ng ikalimang utos. Ano po ang sabi? God is the ultimate authority. Huwag nating kakalimutan yan. Ang pangunahing otoridad ay walang iba kundi ang Diyos. Amen? At ang lahat ng otoridad na existing sa mundong ito galing sa Diyos. Romans 13 verse 1. All authority came from God. Walang otoridad na hindi galing sa Diyos. So, honoring human authorities reflects our honor for God na siyang nag-establish nito. Can we say amen? Kung ang Diyos ang naglagay ng mga otoridad na yan at siya naman ang ultimate authority na nagbibigay ng otoridad, hindi po ba marapat na tanggapin natin na kapag iginalang natin ang mga taong otoridad na ito sa ating buhay, ay iginalang din natin ang Diyos? Even when human authorities fail. Alam niyo po mga kapatid, ang bansang Israel masama na yung kanilang mga hari, pero ang sabi ng Diyos, sumunod pa rin sa mga hari. We acknowledge that God's sovereign hand is at work. Kay Daniel chapter 2:21, susunod sila sa hari, maliban na lang, take note, kailan tayo pwedeng lumabag sa otoridad na ibinigay ng Diyos sa mga pamunuan na nakastablish sa mundong ito kapag ang utos ng pamunuan ay labag na sa ipinag-uutos ng Diyos, ang ating pundasyon at panuntunan, we must obey God than man. Amen? Doon lamang po natin i-exercise yung prinsipyo na susunod tayo sa Diyos sa halip na sa tao. So God as the ultimate authority, siya ay nagbibigay ng otoridad. Pag ika'y Kristiyano at hindi mo tinanggap na ang Diyos ang otoridad ng buhay mo, mapapahama ka. Kapag hindi mo pinaniwalaan na ang pamahalaan ay otoridad ng buhay mo na dapat mong sundin, ang mga batas na inilalathala at pinaiiral ay dapat mong sundin. Sa employer, ito'y otoridad na binigay sa iyo para sa iyong pagtatrabaho, sa paaralan, yung mga guro, at kung sino-sino pa na mahalagang mga pinuno ng buhay mo. Ang utos ng Diyos, i-honor natin sila. Pag hindi natin ginawa, lumalabag tayo sa otoridad ng Diyos. Amen? Now, let us consider the doctrine of sin and the challenge of honor. Simula ng tao ay nagkasala. Sa Genesis chapter 3, ano pong nangyari? Since the fall, human nature rebels against authority. Ano po ang sabi ng Diyos sa Genesis? Huwag niyong kakanin yan. Pag kinain niyo yan, walang pagsala, kayo mamamatay. Pero likas sa puso ng tao, yung mapaghangad sa mga bagay na hindi niya makukuha, yung ipinagbabawal, kinain pa nila. And it resulted in what? Romans chapter 3 verse 10 to 12. Walang matuwid, wala kahit isa. Walang humanap sa Diyos, walang nakakaunawa sapagkat ang lahat ay nagkasala. So the destiny or the failure of man to obey God sa Genesis chapter 3 resulted in humans' depravity. So ano ang nangyari? Christ, our Lord Jesus Christ came here to show what
obedience really is. Ang ating Panginoong Hesukristo, the perfect Son of Man, pumarito sa sanlibutan, hinubad ang kanyang pagka-Diyos at ipinakita sa atin ang halimbawa kung papaano susunod at kung papaano i-honor ang Ama. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at naging masunurin hanggang sa krus. So that is a picture of obedience. Sa Getsemani, ang panalangin ng Panginoong Hesukristo, Ama, kung maaari lang, let this cup pass before me, but not my will, but your will be done. That is a picture of complete obedience, trust, and honor. Christ gave honor to the Father. So our failure to honor authority reveals our need for grace and sanctification through the Holy Spirit. Kung hindi tayo tutulungan ng Diyos, kung hindi tayo bibigyan ng isang bagong puso ng Diyos at hindi bubuhayin ang ating patay na espiritu, hindi natin matututunan ang paggalang sa ating mga magulang. Only through the power and grace of God that we can honor those who are in authorities. Amen? So, makikita po natin, Christ, our Lord, fulfilled the fifth commandment. John 8:29, Jesus perfectly honored his earthly parents and his heavenly Father. Ang ating Panginoong Hesukristo, ang napakagandang halimbawa. Mula pagkabata, sinunod niya ang kanyang mga magulang sa laman, si Maria, at ang kanyang foster father na si Joseph. And then, na nagsimula na siya sa ministeryo, sabi nga ang kanyang daw pagkain ay ang sundin ng kalooban ng nagsugo sa kanya. Yung kanyang food is to obey the will of the one who sent him. So Jesus perfectly honored his parents. His obedience extends to his submission to the cross, securing redemption for those who fail to honor authority. Through Christ, believers are empowered to honor authority not out of legalism, but out of gratitude and love for God. Napanood ko yung interview ni Tony Gonzaga kay Pastor Peter Tan Chi, kung papaanong napatawad ni Pastor Peter Tan Chi yung gumahasa sa kanyang anak na si Joy. Sabi, kaya niya raw nagawang mapatawad yung mga gumahasa sa kanyang anak dahil naranasan niya rin ang patawarin ng Diyos. We cannot give something that we don't receive. Kung tayo po'y napatawad ng Diyos, magagawa rin nating magpatawad. Through Christ, Jesus, believers are empowered to honor because of gratitude and love. Dahil tinanggap natin sa Diyos ang kaligtasan, magagawa nating magpasalamat at umibig sa Diyos because of gratitude. Amen, mga kapatid? Now, pang-apat, the fifth commandment and the covenant community. Sa Reformed theology o sa Reformed tradition, we see the family as a primary institution of God's covenant. Amen po ba? Ang ating mga sambahayan ay kabilang sa covenant community. Yung mga magulang ay may responsibilidad not just to receive honor, but also to teach their children in the ways of the Lord. Tandaan po ninyo, yung mga bata ay dapat turuan sa landas na dapat nilang lakaran. Tinuturuan sila na gumalang sa iba. Tinuturuan natin sila sa murang gulang pa lamang. Kung kailangan tapikin, pitikin, kung bastos ang bibig, ginagawa yan. Kung may mga pagkilos at mga asal
na nagpapakita ng kawalang paggalang, bata pa lang sinasaway. Dahil kung hindi, kalalakihan nila yan, hindi nila matututunan ang paggalang. Kaya parents, if you want your children to honor you, at a young age, you need to teach them responsibility and teach them to honor you. At hindi lang yon, yung igalang din nila ang iba. Amen? At kailan ginagawa yon? Sa murang gulang. Hindi yung napaka-passive ng mga magulang. Bastos na yung bibig ng anak, hinahayaan lang. Wala nang paggalang yung anak, hinahayaan lang. Mga kapatid, pare-pareho naman siguro tayong mga magulang na nanonood sa akin ngayon. O yung hindi pa nagiging magulang. Hindi ko po sinasabing, ano tawag doon? Gawin ninyo. Pero nung araw mga kapatid, natatapik ang aking bibig, ang aming mga bibig, kapag nakakasagot kami ng pabalang-balang sa sino mang taong nakatatanda. Pero ngayon, wala. Ang mga magulang, hinahayaan lang. Napakababastos na ng mga anak. Hinahayaan lang. Kaya no wonder, pagdating ng araw, ikaw rin ang babastusin ng mga batang yan paglaki. Kasi hindi nyo naturuang igalang. So, inuutusan ang mga bata to honor their parents, the responsibility to teach them how to give honor is for the parents to do. And it is the parents' responsibility. Mga kapatid, the church is also called to support the families and provide godly leadership, creating a multi-generational legacy of faithfulness. Sa simbahan, unang-una nga, dapat natututunan din ang paggalang. Dapat ituro sa mga anak, iyan si pastor, iginagalang yan. Kaya nga po sa pamilya lang mga kapatid may mga kanya-kanyang katawagan Ano tawag sa panganay na lalaki? Kuya. Sa pangalawang anak na lalaki, ang tawag, Diko. Yung pangatlo, ano tawag? Sangko. May mga katawagan bilang paggalang, bilang respeto. Hindi tinatawag yung kuya sa kanyang pangalan lang. That is dishonoring. At sino magtuturo nito? Tinatapik ang bibig, tinawag mong Ruel yung kuya mo, tampal ang aabutin mo sa magulang mo. Dahil kuya mo yon, itinuturo yon sa pamilya. Sa babae, merong ate, merong ditche, merong sanse, may kakaibang katawagan. Kung wala na nito sa pamilya ninyo, hindi ko naman sinasabing yun lang ang paraan para magturo ng tamang pag-honor. Pero wag niyong pahihintulutang magtawagan lang iyang mga yan sa pangalan nang nawala na ang paggalang. Gusto mo bang tawagin ka ng anak mo ng pangalan mo, Ruel? Or Freda? Hindi ba napakabastos nun? Ang tanong, sino nagtuturo? Sinong magtuturo? It must start in the home, with the parents, and the church. Amen po ba mga kapatid? Now, let us go to the practical applications. Honoring parents in different life stages. Pagbata, children, obedience, and respect. Colossians 3:20. Pag-adults na, care and provisions. Pag-elderly parents, reverence and support in their later years. Pag-spiritual fathers and mothers, showing deference and learning from their wisdom. Those are practical applications. Pagbata pa, matutong sumunod at gumalang. Pag medyo adult ka na, care and provision, nakakatulong ka na. No? Bagamat hindi obligasyon ng mga anak na mag-provide ng pangangailangan ng mga magulang, pero kalaunan makikita nyo po
yung mga bata na natuto talaga na gumalang sa kanilang mga magulang hanggang sa pagtanda ng mga ito, hindi nila yan pababayaan. At hindi lang naman mga kapatid sa biological or adoptive parents yan, pati sa mga spiritual fathers and mothers. Iginagalang natin. Sa buhay natin, meron tayong mga spiritual mother and father na kung saan pinararangalan din natin. Na kinukonsider natin ang kanilang karunungan, kinukonsider din natin ang kanilang mga pagpapayo. Pero tandaan po ninyo mga kapatid, kapag hindi natutunan ng mga bata ang pagrespeto, ang pag-honor, hanggang sa pagtanda, kakalimutan ng mga yan kayo. Amen? Now, responding to imperfect or abusive authority. Hindi natin ito maikakaila. Merong mga magulang na kung titingnan ay talaga namang ang sabi nga nila, yung honor ay tinatrabaho. Yung respect ay kailangan trabahuin. It must be earned. When human authorities demand sin, we must obey God rather than men. Kapag inuutusan ka ng otoridad, halimbawa, magulang mo, magbenta ka ng droga, magnako ka, gumawa ka ng masama, bagamat inuutosan tayo na igalang natin sila, ang panuntunan o ang batas, Acts 5:29, we must obey God rather than men. Tandaan po ninyo, honor does not mean passive submission to evil, but includes seeking justice while maintaining respect. Halimbawa, babae ka, ginagahasa ka na ng sarili mong ama. Hindi, sabi, honor mag-submit. Mga kapatid, kapag ginagawan tayo ng ganong kalapastanganan, doon mas masusunod ang batas ng Diyos, hustisya, kesa sa sinasabing passive submission. No? Honor does not mean passive submission na hahayaan mo na lang ang kasamaan na maghari at mamayani. The Reformed view recognizes that while authority is ordained by God, it must be exercised justly and can be challenged biblically. Sa Biblia, yung mga otoridad na binigay ng Diyos, yung mga propeta, ano po ang trabaho ng propeta? I-challenge yung mga otoridad katulad ng hari. Naalala niyo po ba si Nathan? Kung saan sinaway niya si King David dahil sa pangangalo niya ni King David kay Bathsheba. So ibig sabihin, hari yan, hindi dapat sawayin. Hari yan, dapat yan, igalang, i-honor. Pero kapag mali na ang hari, ang Diyos nagpapadala ng mga propeta to confront the king of their wrongdoings. Ganon din naman tayo pag alam natin talagang maling-mali na, labag na sa sinasabi ng kasulatan at ng Biblia ang ginagawa ng mga otoridad. Pwede tayong sumaway, pwede tayong sumuway, pwede tayong magpahayag ng ating mga damdamin. We would rather obey God than men. Sana po maging maliwanag ang bagay na yan. So, ano ang role ng church? The church role. The church must teach respect for God-ordained authority while holding authorities accountable to biblical standards. Mga kapatid, alam niyo po sa Winnipeg Unida Christian Church, yung mga bata, takot sa akin. Kasi po yung mga magulang, ginagawang panakot ang pastor. Hindi po maganda na ang ating gagawing approach para igalang ang otoridad ay takutin natin sila. Kaya lang sila susunod dahil natatakot sila. Dapat ipakita natin yung tamang paraan ng pagtuturo sa mga bata ng paggalang at pagrespeto.
Ang ipapakita natin ay ang kabanalan ng gawain, ang kabanalan ng posisyon ng pastor, na ang pastor ay hindi binabatok-batukan, ang pastor ay hindi sinisipa-sipa, ang pastor ay iginagalang. Dahil pag hindi yan natutunan ng mga bata, these young people will just treat pastors and leaders of the church na parang mga wala lang. Kailangan magkaroon sila ng banal na pagkatakot at paggalang sa mga otoridad ng simbahan. Huwag ninyong tatawagin yung pastor ng pas. Ubod ng bastos karami-rami matatanda na. Miyembro ng simbahan. Ubod na ng tatanda sa simbahan, bastos pa. Pastor na lang, hindi mo pa mabuo. Tatawagin mo yung pastor mo, pas. Bakit? Ang abbreviation ba ng pastor ay pas? Minsan nakakapikon mga magulang Ngayon, ano gusto mo itawag sa iyo ng anak mo? Pedro? Kung Pedro pangalan mo? Minsan mga magulang mismo ang nagpapakita ng kawalang respeto, ng kawalang paggalang. Bakit galit ang mga anak natin sa pulis? Kasi yung mga magulang, pag nakakita ng pulis, ang tawag sa pulis, buhaya. Bakit wala na respeto ang mga kabataan ngayon sa mga politiko? Kasi nga, wala na naman respeto yung mga tao sa mga politiko. Wala pong nakikitang halimbawa ang ating mga kabataan ng proper honoring. Kahit na nga mismo sa loob ng simbahan, hindi natin natuturuan na hindi dapat patakbo-takbo. Kung sa bahay nga, tinuturuan natin ng proper manner and right conduct. Pag sa bahay at may bisita, yung mga bata, dapat alam natin papaano sumalubong, papaano rumispeto, papaano pumirmi. Pagkatapos sa loob ng simbahan, ang anak mo parang nakawala sa kural. Lalo na kung pastor ka. Pastor ka, yung mga anak mo parang mga trumpo. Ano mangyayari niyan? Nasaan? Paano kayo re-respeto ng mga miyembro? Tapos yung mga anak ng mga miyembro, pag nagwawala, galit ka. Paano sila pipirmi? Sasabihin ng mga yung nga anak ng pastor, parang trumpo. Kalat dito, kalat doon. Matuto tayo ng proper discipline. At ang church, be accountable. Church elders serves as spiritual fathers. Kaya hindi lang po, mga kapatid, pastor, yung mga leaders ng church, tayo ang halimbawa ng pagtuturo. Magiging halimbawa tayo sa mga young people at mga kabataan. The discipline and governance of the church should reflect the balance of authority and grace na nakikita natin sa Biblia. Amen? Now, application to society. The stability of families and societies depends on a culture of honor. Totoo po yan. Ang stability ng pamilya at ng society, ng community, ng barangay hanggang sa city, nakadepende sa culture of honor. Disregard for parental and civil authority leads to societal decay. Ang pagkabulok ng anumang society, ng anumang bayan, ng anumang sambahayan, mauugat mo sa kawalan ng respeto at paggalang. Kaya ang mga Kristiyano should model and teach biblical honor in homes, in workplace, and in governments. Kung kayo po'y palaobserba, makikita ninyo kung sino yung rebelde sa bahay, rebelde sa paaralan, rebelde sa pamahalaan. Hindi po ako naniniwala na yung mga rally sa kalye ay masunurin sa eskwelahan.
Lalong hindi ako naniniwala na yung mga NPA ay masunurin sa kanilang mga magulang. Hindi kailanman. Dahil kung yung mga NPA na yan natutunan nila ang pag-honor sa kanilang mga magulang, hindi sila hahantong sa pagiging rebelde sa pamahalaan. The decay of our society can be associated for the disregard of parental and civil authority. Ganon din naman sa simbahan. Yung mga miyembrong hindi marunong rumispeto sa pastor, hindi marunong rumispeto sa mga leaders ng church, yung mga konting bagay lang ay hindi na mapagbigyan, magtatampo, palatandaan po yan mga kapatid ng pagtatantrums ng mga batang hindi naturuang gumalang. Mga kapatid, wala naman po akong pwedeng gawing halimbawa kundi ang aking mga anak. Hindi po kami naka-experience na mag-asawa. Naakay-akay namin yung mga anak namin sa groceries, sa mall, na dahil may hiningi at hindi na ibigay, ay nagtantrums, naglupagi at nagpagulong-gulong sa sahig. Hindi po namin yan naranasan. May asawa na yung panganay namin, 22 anyos na yung bunso namin, ni hindi kami nagkaroon ng ganong klase ng karanasan. Bakit? Dahil magaling kami? Dahil mababait ang mga anak namin? They have their own share of foolishness also. They have their shares of hidden kalokohan na recently na lang namin nalalaman at kinukwento sa amin. Hindi. Ang dahilan, naturuan namin silang gumalang, at ang paggalang na ito hindi lang sa tao, kundi maging sa property ng iba, sa oras ng iba, at sa mga bagay na may kinalaman sa iba. They learn to respect and honor spaces. Alam nila kung dapat gisingin si tatay o hindi. Pag nakita po nilang nagpapahinga ako, hindi sila bastos. Hihintay nila akong magising kahit na alam ko na importante yung hihingi nila sa akin. Wala po akong ganong anak. Alam nilang irespeto yung privacy. Alam nilang irespeto yung time, yung needs ng mga magulang. At hindi madaling gawin yon mga kapatid. Sinisimulan yon sa pagkabata. Yung mga magulang na ubod ng tatamad magsipagturo sa kanilang mga anak, pagdating ng araw, mga kapatid, aanihin din ninyo ang bunga ng inyong mga katamaran. Now, the Reformed understanding of sphere sovereignty as articulated by theologians katulad ni Abraham Kuyper suggests that different authorities like family, church, and state should function within their God-given limits. May limitasyon naman po ang lahat, mga kapatid. May limitasyon ng mga otoridad. At kailangan lang tayo mag-function ayon sa mga ipinagagawa sa atin. But at the end of the day, naniniwala tayo, ang Diyos naman talaga ang may control. Kung ipapahintulot ng Diyos, and then, mangyayari naman yan. But we should, and we must do our share of responsibilities. Baka iniisip nyo, bahala ang Diyos dyan. Kung babait yan, babait yan, mga kapatid. Kahabag-habag ang mga utak ng mga pastor na ganun. Naniniwala tayo God is sovereign, but God gave us duties and responsibilities as parents na kailangan natin gawin at kailangan natin tuparin. Amen? Now, here are some reflection questions. 1. How do you know or how do you show honor to your parents? Whether you are young or old, paano mo pinapakita ang pag-honor? 2.
Are there authorities in your life that you resist or disrespect? Next, if you are in a position of authority, how are you using your role to reflect God's character? Fourth, how can the church model a healthy culture of honoring and submitting to godly leadership? And the last, what does your attitude toward authority say about your view of God's sovereignty? Pagpalain kayo ng Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. To conclude our study for today, the fifth commandment is foundational to Christian ethics and godly living. Honoring parents and all legitimate authorities reflects our reverence for God. While human sin complicates obedience, Christ's perfect fulfillment of this commandment provides grace and an example to follow. And as a Reformed believers, we recognize that this commandment extends beyond childhood and into every area of life, shaping our homes, our churches, and nations to glorify God. Amen? Huwag nating kakalimutan, honoring authority is not merely a legal duty, but a joyful act of worship, reflecting God's perfect order. May we, by the power of the Holy Spirit, strive to uphold this commandment in faithfulness to our Lord, seeking to cultivate households and societies that glorifies God. Amen? Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa.